Good day everyone. I am Julian Batukan and I'm going to report about the adverse effects of FDI. Foreign enterprises obstruct the growth of indigenous industrial entrepreneurship. It means daw, ang pag-abot daw sa mga foreign company or foreign investment of their week o FDIs possible daw nga mahadlangan daw nila ang paglago ng mga lokal na negosyo kay tungod sa ilang mga dagko nga kapital, teknolohiya o marketing power nga mas nakaaga og atensyon sa mga consumer o resource. Ang mga ang mga small local is maglisod daw sila og sabay ana nga company. For example is ang pagtuko daw og isa ka dako nga foreign fast food chain diri sa Pilipinas. Ang kato daw mga local company is possible daw nga mag-close sila kay tungod sa ilang mas baba nga presyo ug mas dako ang company marketing ug mas paspas ang serbisyo. Ang katong mga mao ning nakalisod sa mga entrepreneur nga magigkompetensya ug maglisod po sila nga mapalago ang ilang kaugalingon nga negosyo. When foreign investment compete with home investment, profits and domestic industries pools, leading to pool in domestic savings. Let's say nga naay small company din sa Pilipinas nga himuanan og mga sapatos. Ang large foreign shoes is nag-build sila og factory diri sa Pilipinas ug ilang gibaligya ang mga sapatos sa mas barato nga presyo. Ang mga local company is mag-sell sila og decrease. Then tungod ani ang mga small company is maka-earn ra sila least and possible nga dili sila maka-save og money for their future. And this can lead to decrease in the national savings of the Philippines. Foreign firms may influence political decision developing countries. For example is if ang large foreign mining company might lobby, it means sa lobby is nanghangyo sila sa government dinhi sa Pilipinas nga ialo sila ana nga magmina ana nga protected area. Pwede po sila mag-donation sa mga politician or magbanta sila nga ihawa ang ilang investment kung dili sila sugtan. Ug kung mosugot pod ang government dinhi sa Pilipinas, ang atong environment is maguba and then mawalaan pod og panginabuhian ang mga local na komunidad ug ang mga foreign company is sila ra ang makagain og dagko nga kwarta. Luoy kayo ang mga local no, mawalaan pa sila panginabuhian kung mosugot ang government diri sa Pilipinas. The cost of foreign capital for the host country tends to be very high. Let's say nga ang foreign company is nag-build sila factory dinhi sa Pilipinas. Ang company is naga-making sila og profit but ang dako nga halin is ilang ibalik sa ilang bansa. Ang company is mag-pay sila og bayronon para sa ilang kaugalingon for technology and management. Bisan pa nga nakatabang pa ang mga foreign investment sa pag-create og mga trabaho. Ang pagpagawas daw og kwarta is kay possible daw nga ma-burden dinhi sa Pilipinas on economy in the long run. Contribution of foreign firms to public revenue through corporate taxes is comparatively less. For example, ang foreign company is might build a factory dinhi sa Pilipinas and then ang government is nag-offer sila og tax holiday for 5 years para ma-encourage sila nga mag-invest. Sulod daw sa 5 ka tuig ang company kay dili na sila magbayad og buwis sa kita.
so their contribution to public revenue is low. So paghuman sa tax holiday, they might also nga gamiton ang transfer para ibalhin ang kita sa uban bansa nga with a lower taxes. So FDI is the safest type of international capital flows out of all the available sources of external finance available. So, let's say nga ang foreign company is nag-build sila og large factory sa Pilipinas. So, dili nila madali-dali og close ang pabrika og mulakaw kung naay problema sa ekonomiya. So, compared daw sa investors nga, igo lang sila magpalit og mga stocks. Then, ang mga foreign companies nga ga-invest ana na factors are more likely to stay longer and more interested in the long-term success of their business in the Philippines. So this is why nga ang FDI is considered siyang safer compared to other types of investment. So FDI provides a win situation to the host and the home countries, so both countries are directly interested in inviting FDI because they benefit a lot from such type of investment. So, for example nga, ang company from America is nag-build sila factory dinhi sa Pilipinas, which is host country. Ang Pilipinas is nakinabang kay tungod na ay mga bag-o nga mga trabaho, then more products and higher taxes of the government. So, America, which is ang home country, is also makabenefit sila kay tungod ang company is magmaking a profit and gaining more customer in another country. O possible po nga ang Amerika is makatipid sila sa gastos kay tungod mas barato ang pagbuhat din sa Pilipinas. So, both Philippines and America is win. So, FDI can help to raise the output, production, and export at the sectoral level of the Indian economy. So, let's say nga ang foreign company is nagabuhat og mga cellphone, then og nagtukod sila og large factory sa India. So, because of this, more cellphone are made in Asia. So, ang company is nagdala og mga bag-o nga teknolohiya sa pagbuhat og cellphone nga wala pa nagamit sa mga taga-India. So, they are able to produce better and more cell phones. So, the phones are not only sold in India but also exported to other countries. So, India export increase. So, it is advisable to open up the export-oriented sectors and higher growth of economy could be achieved through growth of the sector. So, for example, ang foreign electronics company is in Cavite is nag-create sila og job and increase the Philippine export income. So, but if ang economy of the country buying this product, so like sa US, declines, so the Philippine incomes from this sector will also suddenly drop, leading to crisis. So, FDI affects the GDP of a country directly and hence they are positively correlated. So, for example, let's say nga, ang foreign mines open in the province in the Philippines. So, initially, ang GDP will increase due to the mines production. Pero kung ang minahan kay makaguba sa atong kalikasan, so like ang pagkaguba sa mga ilog or mga kagubatan, so possible nga muwaba ang production ng agrikultura o tourism production. So, in that area may decrease. So, if almost all the mines profits are sent to another country and it is not used for community development, the Philippines GDP may not increase much in the long run. So that's all. Thank you.